Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, iminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa mayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, punga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagmamahal ng pagkakaisa at pagkakasundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang tagutom ng buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya, nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan, ng ikalabinσiyam na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko na hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwang naming Siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa
niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ikiganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong makababa na si Jesus mula sa bundok, sinunda siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man. Bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa sardote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang taong may ketong salot sa lipunan. Kaya bawal po sila lumabas. Bawal po sila sa mataong lugar. At higit sa lahat, bawal po silang lumapit kay Jesus. Sinuway niya ang batas. Lumapit siya kay Jesus dahil alam niya pagagalingin siya ni Jesus. Out of necessity, he begs Jesus, Lord, if you wish, you can heal me. Buong buo yung kanyang paniniwala na kaya siyang pagalingin ng Diyos. Ang hangarin ay magiging daan para ang awa at tabag ay manaig
sa buhay ng bawat isa. Alam ng Diyos ang kalooban. Alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya po, we cannot remain from a distance. We need to act. We need to do something. We need to go. We need enthusiasm to realize what you are praying and believing from the good Lord. We need to approach the Lord and to experience His love and mercy. Kilala po ng kitungin si Jesus. Malalim po ang kanyang pananampalataya. Isinuko niya po ang lahat-lahat na bagay. Isinurinder niya ang buong niyang pagkatao. Kaya po, kahanga ang kanyang ginawa. Isa po itong declaration of faith. Very inspiring yung kanyang ginawa. Ito'y tunay na declaration of faith. Kaya kulang yung makilala lamang natin si Jesus. Kulang kapag tayo magdasal lamang at lumuhod. Kailangan ng bawat isa ay maging kamay ng Diyos. Kailangan tayong lahat ay maging extension ng kamay ng Diyos. Ito ang kagandahan. Dahil sinasabi po dito, sa paggawa po natin ng kabutihan sa ating kapwa, ito yung tinatawag nating declaration of faith. Naniniwala ako na buong buo na ang Diyos ang dahilan ng lahat na bagay. Kaya po, we only have Jesus. We only have God. The answer to everything and every need. Do not be afraid to cross the boundaries if at the end we will meet the Lord Jesus, our Savior. Huwag po tayong matakot na sa ating pagkipag-ugnay sa Kanya, lalo natin siyang makilala at maranasan yung Kanyang pagmamahal, awa at tabang. Hindi tayo bibiguin dahil siya'y Diyos ng awa, Diyos ng habag, at Diyos ng pag-ibig. Amen. Tulad ng kitongin sa Ebanghelyo, humingi ng saklolo para gumaling. Lumalapit tayo ngayon na may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad naway tumulong na may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga may sakit, mga nagdarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming panalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maraming kapatid, upang paghain natin, kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lobika, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katumo at kapiling nung lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtisang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gito naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo yung kapatid naming naimlay ng pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating awitin ang Ama namin. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigyan dakilang araw ng pagbabahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa iyo.
ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay mo ang panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayusin kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magandang umaga po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kami na kinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.